paminaw. Apan miingon ang Ginoo kanako. Kinsa nag-ingon? Apan miingon ang Ginoo kanako. Ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Kay adtuon mo gayon ang katawhan nga paadtuan ko kanimo ug isulti mo gayon ang akong gipasulti. Magampok sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, amahan nga langit no. Nagapaubos kami sa mga kagalingon kay wala agad kami mabuhat Ginoo kung wala ikaw. Usa ikaw Ginoong Dios magabukbok sa imong balaang espiritu. Pasabta kami o Dios sa imong pulong, imong gahi, Ginoong Dios sa matagos sa karamo. Tabuni kami o Diyos sa imong habiling nga dugog, limutin kami o Diyos sa imong malulunda. Tabuni kami o Diyos sa kalayo sa balaang espiritu. Puna ang matagos sa Ginoo, nga mahinong malipayon sa pagdawat sa imong pulong. Ginoo among gigugpa ang buhat sa kaaway, isturbo sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Ginoo imong sunugol at ang daot sa among kinabuhi. Ug among gitugyan o Dios kini kagabhion, nga kaniyo Dios pagmalipayon sa paggawas ni nga simbahan, antod sa pagtulog, antod sa pagmata, pagkinabuhi Ginoong Dios uyon sa imong pabubuton. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Ug among kini gitugyan, gipasalamatan gihalabang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Atong topic, youth of God. Unsa? Sa Bisaya, batan-on sa Ginoo. Panahon sa Sodoma o Gomora, batan-on sila sa bastos. Sige sila og buhat og mga di maayo ang tubangan sa Ginoo. Sige pamalikas. Sige panumbag. Sige pangawat. Sige panglibab. Sige pangdaog. Sige kiat. Sige igot-igot. Sige igat-igat. Ingana ang mga batan-on sa Sodoma o Gomora. Dito sa Ninive, gipadala si Jonah dito nga dapit para sangyawan siya. Sangyawan ang mga tao dito nga undahan na ang pagkadautan ninyo. Kabalo ka ang Diyos naluoy. Asa naluoy ang Ginoo? Sa mga bata o sa mga hayop. Kamu, kita nga mga batan-on, palulungay man mo, magminyo, mag-asawa, mag-anak. Mahimo mong hinikanan, kinahanglan, maayo, o matarong ta atubangan sa Ginoo para ang atong nasod, ang ato ang barangay, ang ato ang pamilya, dili madaot, panahon nga nautol sa Dios ang dapit. Kung ang Diyos magpadala og mga kalamidad, madalag mga sakit, dili ka madamay tungod kay nagmatarong ka atubangan sa Ginoo. You are youth of God. Dili ka youth sa ilimnon kasabot. Dili ka batan-on sa mukan. Niingon siya dili, apan niingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Katong nag-MC diri, salamat sa Diyos nga imong gipakita nga nagpagamit ka sa Ginoo. Amen. Katong nagtugtog diri, katong nagsungli, katong nanayaw sa atubangan. Ayaw mo pag-ingon nga batan-on pa kaayo ko. Ayaw mo pag-ingon nga dili ko kabalo. Kay kitang ka nagipanganak nga walay kahibalo. Ang Diyos naghatag na natong kaalam o kahibalo para atong gamiton at himayaon ang Ginoo. Mo nag-iingnan sa Ginoo si Jeremiah, kay batan-on pa ba to si Jeremiah? Giingnan siya sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga batan-on ka. Diba, mga batan-on badlungon, kiat-kiat. Pero naingon ang Ginoo, ayaw pag-ingon nga batan-on ka. Kay subuon tagid ka. Himuon tagid ka MC. Himuon tagid ka musician ka. Himuon tagid ka tigsayaw dira para sa mga himayaan. Himuon tagid ka mahimong gyud ka pastor. Mahimong gyud ka tigsayaw sa pulong sa Ginoo. Himuon gyud ka suporter sa simbahan. Ingana ang gusto sa Dios kaninyo. Ug ang gusto sa Dios kaninyo maayo ug dili dinautan. Pero unsa basta unsa man di ay pag ano kanang mahimo ta
batan-on sa Ginoo. How to become a youth of God. Saan na ito pahimong batan-on sa Ginoo? Una, hinumdumi ang imong magbubuhat. Okay, sa imong magbubuhat ang Ginoo. Nakoy mga bata dito no, mag-feeding program ni Ugma, nakoy nangutana ko sa uban nga bata, kinsay nagbuhat ninyo? Ganda itong pila ka bata na ginon. Ako mamang papa. Dili si mama o papa ang nagbuhat sa inyo, masabot. Igo na sila, naglabing-labing, pero dili sila ang nagbuhat sa inyo. Ang Diyos ang nagbuot, nga gisumpayan mo kamot, gisumpayan mo tiil, na mo'y mata, na ilong, ang Diyos ang nagbuot anak. O kung ang inyong ginikanan ang nagbuot, siguro himuon mong nawong ni iba na alawi. Oh. Siguro kamo diri himuon mong Daniel Padilla ang no. Kung sila ang magbuot sa inyo. Pero kay ang Ginoo man ang nagbuot, mo na nga dili na pwede mo ingon nga akong mama o papa ang nagbuhat sa ako. Dili, ang Diyos yun ang nagbuhat nimo. Nasabot? Muna nga, tanan dungog himaya para sa Ginoo. Kinahanglan ato hinumduman nga nunay, kung mahimot yung kang tinuod nga batan-on or ulitaw dalaga sa Ginoo, kinahanglan ang Ginoo yung hinumduman ang Diyos. Unsay pulo sa imong utok? Kung dili mo hinumduman ang Diyos nga nagbuhat sa imong utok. Tanawa yung katapat di kung laban ang utok. Mulapos ang pananaw. Remember your Creator. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Busa. Hinumdumi. Asa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Busa. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Sa dili pa mo abot ang masubok nga mga adlaw. Maabot yun ang masubok nga mga adlaw. Basta batanon pa ka, hinumduman yun mo ang imong magbubuhat. Si mama ang nagbuhat sa kuha, si papa niya, wala man kita si mama papa sa kuha, magbuhat mo dautan diri sa tago. No, naay Diyos nga nagbuhat nimo nga makakita bisag asa ka mo adto. Ingon sa diri, remember your Creator, ano man, kay ang Ginoo unang nakahinumdum sa iyang mga saan. Ingon siya dira sa Genesis chapter 9 verse 15, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananak nga dili ko na gayud laglagon pinaagi sa lulong ang tanang binuhat. Ang Dios makahinumdum ang Ginoo. Kabalo siya mo hinumdum sa iyang mga saad. Kabalo mo hinumdum ang Dios sa iyang mga pulong nga iyang gibuhian. Kung moingon nga ang Ginoo nga panalanginan ko ikaw kung musunod ka, makahinumdum na ang Ginoo nga panalanginan gid kaniya kung musunod ka. Kunya, kinahanglan atong hinumduman nga dili lagi magpapa ninyo ang nagbuhat ang Dios. Ingna imong katupad, imong mama ang papa dili mao ang nagbuhat. Ang Dios. Ikaduha, para mahimo kang tinuod nga batan-on sa Ginoo, kinahanglan imong i-enjoy ang imong pagkabatan-on. I-enjoy nimo dili. I-enjoy nimo ang imong pagkabatan-on. Enjoy your youthfulness with your friends. I-enjoy nimo. Ayaw mo si Puyong sa kasubo. Pagpuyo mo piniti sa inyong mga barkada nga malipayon. Pero, sige natin pero no. Kung batanon ka sa Ginoo, kinahanglan mag-enjoy mo sa inyong kauban nga mga batanon. Ana sa diri Ecclesiastes chapter 11 verse 9 to 10. Mga batanon, sige daw kung batanon ka mayungon ka,
Oh, mga batanon. Oh, magkabaw. Sige, usap sa mga batanon. Sige, asa na itong amen. Mga batanon. Pahimusli ang inyong pagkabatanon. Oh. Paglipay samtang batanon. Oh, paglipay samtang batanon pa kamo. Buhata ang gusto ninyo. O hinangot nga maangko ninyo ang inyong gipakandoy. Kapantiman nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Enjoy din mo sa inyong mga kauban dapat. Dapat mag-enjoy din mo sa inyong mga kauban. Dili ko magsigig. Ay, di na ko gusto kay gustuhan ang kayo ko, di ko mag-apil-apil dira sa ilang. Kanang sino? Okay. Pero tuluan ta mo diri ha, usaron. Ecclesiastes chapter 11 verse 10. Ayaw itugot ang bisan unsa nga makapag-uol o makapasamad sa inyong balatian. Ayaw magtugod nga tanang mabroken bitaw mo, ayaw mo sige kag-uol. Tanawan ako kung katapan na broken na ba na. Kay dili ka mo magpabiling batanon sa dugay panahon. Kanay na. Kung sa ganito ang batanon, dapat ma-enjoy. Mag-enjoy ang mga batanon. Pero paminaw mo pag-ayo sa inyong enjoyment. Tanawa pag-ayo kung saan ninyo pag-enjoy. Philippians chapter 4 verse 4. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublingon ko pag-ingon, paglipay kamo. Ang pangutana, asa ta mag-enjoy? Asa? Sa Ginoo. Tanawa ha? Kagayin na akong ibasa, mga batanon, pagmalipayon kamo samtang batanon pa. Pag-abot sa Philippians chapter 4 verse 4, ana sa dali paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. In English, rejoice in the Lord always. In the Lord, dili in the world, kundi in the Lord always. Perminti o dili? Perminti maglipay diha sa mag-enjoy mo uban sa inyong mga friends diha sa Ginoo. Karon, namo nga friends mag-inom mo sa gawas, nag-enjoy mo ana sa Ginoo wala? Enjoy ana, wala malipay ang Dios ana. Kinahanglan mag-uban-uban mo sa inyong friends diha sa Ginoo. Tanawa imong katapat, that is your friends in the Lord. Hinanglan mahimo imo ng barkada. Kay kung makabarkada gani kag mga tao nga muhatak sa imo sa kalibutan, timan gyud na nga aymong pagkamalipayon, dili malipay ang Dios sa imong pagkamalipayon. Di ba atong mamang papa, kung manglaag-laag ta, malipayon ta dito. Pero ay gayon nga bisag naglipay ta dito, atong mama o papa wala malipay. Pero kanong mga Kristohanon yung mama papa, tanawa malipayon mo din sa simbahan, malipay po na ang mga mama papa. Ana ang tama. Dili kay maglipay mo dito mo, batanon pa man ko ba, maglipay-lipay mo dito, kay batanon pa ko. Dili! Kinahanglan ang inyong kalipay po sa inyong mama o papa. Kay naatay kalipay, nga dili malipay inyong mama o papa. Labaw sa tanan, dili malipay ang Diyos sa inyong kalipay. Kaya nagtudlo ang Ginoo, kung gusto ka mahimong batanon sa Ginoo, kinahanglan maglipay ka diha sa Ginoo. Kaya kung diha ka malipay sa Ginoo, malipayon ang Ginoo mo panalangin kanimo. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ayaw kamo patunto. But pasabot sa patunto, ayaw mo paatik. Ningon siya diri sa Bible, ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Kung mag-uban-uban kung mga tao nga walay batasan, pag-abot sa inyong balay, wag mo mo'y batasan. Kung mag-uban-uban mo sa mga tao, Kristohanon, maluluyon, buutan, pag-abot sa inyong balay, sa kasa mo maabot, mahirap po mong buutan o dunay batasan.
Panuntihon diha sa Bible, Panuntihon chapter 22 verse 24 to 25. Ayaw pagpakihigala. Unsa man ang pagpakihigala? Ayaw pagki-amigo sa mga tao nga init og ulo o gali ang masuko. Namoy kailangan ang mga friends niyo dili alam niya masuko eh. Hindi pa. Sumuka. Dali na kayo. Dali na kayo pang makapamalikas. Dali na kayo masuko. Dali lang kayo muinit ang ulo. Makita lang anang tao nga mas gwapa pa sa iya o mas gwapo pa sa iya, muinit dahil niyang ulo. Ano sa diri? Ayaw pagkikihigala, ayaw pag-amigo or amiga sa mga tao nga init og ulo o galing masuko. Tingali unyag makakataon ka sa ilang batasan og dili ka na kabiya niini. Tanawa makakataon buto sa buto, makakataon. Kung ang imong katapad, kung mauna ang imong barkada, tanawa imong katapad. Kung siya ang imong barkada, unya mahimo na siyang dautan. Di man iba si mahimo bukang dautan kung magsigi mo bukan-bukan. Kinahanglan mahimo kang maayo. Ini mo katupad, kinahanglan mahimo kang maayo. Maayo. Ay, siyempre kami tanan nga mga dagko na naagian naman ang mga batan-on mi. Hilig kayo kiat-kiat sa luwas. Pero sa dihang naanay pulong sa Ginoo sa among kasing-kasing, malay na among gibuhat. Wala din mi nag-enjoy sa Ginoo, nag-enjoy mi diha sa tao, dili sa Ginoo. Unsa pa nga mahimo mong batan-on sa Ginoo? Honor your father and mother. Unsa daw? Sunda ang imong mama o papa. Basta wala ko'y mama, wala ko'y papa. Sunda ang imong iyaan o uyuan. Sunda ang imong pastor o pastora. Sunda ang imong ati o kuya. Honor your father and mother. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Mga anak, sige, anak na punta. Amen! Pagpinatag mga anak. Mga anak? Amen! Dili mo mga anak dali no? Dibilang, dito na ito, babe. Mga anak? Amen! Sanglit mga Kristohanon man kamo? Amen! Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Amen! Kay maokini ang husto. Amen! Ako sige si Bigil mo kan ba? Ang unang sugo, dunay saad, maokini. Tahura ang imong amahan o ginahan o gini ang saad. Aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mapalakpak ang gusto mo taas ang ilang kinabuhi. Taas ang kinabuhi dali. Kung gusto mo o taas nga kinabuhi, honor your father and mother. Ana sa diri pabinaw pa kayo. Kung sige sa English, Ephesians 6:1 sa English, ready, go! Okay, tira lang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pero sa ikaduhang verse, o sa ikatulong verse, naisa nila, honor your father and mother. Lahi ang obey, lahi ang honor. Aminaw pa kayo mga batan. Nisunod mo ko sa mama o papa, pero pwede mo wala mag-honor sa ila. Kung sunod mo sa iyong mama papa, kinahanglan dili mo magulbol. Kay isunod mo, halimbawa naghipahugas mo plato. Okay, nisunod mo, naghugas sa plato. Pero dili ka gusto maghugas, nagsige ka maghugas. Ako sige ka hugas. Siya mo na naghugas. Ang pagpunta na naka-honor ka sa iyong mga papa, wala? Wala. You just obey, but you don't have honor. Nagsunod lang kasi mong mama, nagsunod lang kasi mong papa, pero wala kayo honor. Ni-eskwela ta, oo, graduate, pero wala tayo honor. Pasabot wala.
Nag-obey lang kita para lang mag-eskwela. Yes, we are obeying our parents nga mag-eskwela ta. Pero wala lagi tayo honor. Kaya kung kanang inyong honor, maka-honor ganyan ang estudyante, para gina silang ginikanan. Kisa nila ka-top 10 din, kanang sulod sa top 10 sa una. Or honor, nasi honor. Sa asang kamo? Sa una, sige, sa una. Gikan dikir hangtod karon. Honor sa simbahan, sa eskwelahan, sa preso. Preso din. Top 1, top 2, top 3, top 4. Ano ba naman sa una? Karon kinala may higher honor. Oh. You are obeying your parents to go to school. Kung gusto niyo i-honor inyong parents, kinahanglan mag-study mo taman para naamoy honor. Pero dili sa kadiya. Pero ang importante ka na atubangan sa Ginoo, ma-honor nimo ang Ginoo. Yes, you can go to church. Pwede ka mo adto sa simbahan. Pero ang imong gusto dai kay pasikat-sikat lang. You cannot honor God. But dili ka maka-honor sa Ginoo. Unsay naisaad diri giingon diri ang giingon diri nga naisaad ang unang sugo nga dunay saad tahura. Unsa daw? Tahura. O pwede lagi ka mosulod sa imong papa pero wala kay tahon. Undo, inda. Yung mama papa na ikastorya nagisugo ka kalit sa imong mama tapos nituman sa ako na pud nakadungog tong tao nga yang kastorya. But pasabot, nagpagulbol man ka, wala ka ni honor, you just obeying. Nag-obey lagi ka, pero wala ka nag-honor. Wala ni mo gitahod ang imong mama papa. Wala ni mo gitahod ang imong mama as mama ni mo. Wala ni mo gitahod ang imong magulang as magulang ni mo. Tungod kay nagpagulbol ka. O pauna ang saad sa Diyos nga makapataas sa imong kinabuhi. Kinahanglan gyud na atay honor atubangan sa Ginoo. Kanang honor mao na sa inyong dumo. Kanang siya ang iyang batasan mo na ang inyong honor atubangan sa Ginoo. Kanang siya hingampuon kaayo, kanang siya hingmasang Bible, kanang siya dali masuko. Kanang siya kay kanang mahinatagon. Kanang siya kay bisag kay problema mo smile gihapon. Kana siya no kay nindot kayo kaubanon mo wala maka-honor ninyo diri ibangan sa Ginoo. Kana siya no suguan ni pastor kana kay sugo ni pastor sa iya mutukan gyapon siya musmay gyapon siya sa dapoy na kay siya pa manilig siya magtugtog siya pa mag-MC siya na nang simbahan wala siya nang pagulbol. That is your honor in the sight of God. Pwede ka mosulod sa simbahan. Yes, pwede ka mosulod, pwede ka mosimba. But pwede ka, dili mo honor sa Ginoo. Ang saad, ana sa diri, Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang gusto. O tama lagi sundon ang ginikanan. Ikaduha, verse 2. Ang unang sugo nga dunay saad, mao ning unang sugo nga dunay saad, tahura ang inyong mama ug papa. Dili magsitubag-tubag. Kung mangutana yung mga papa, dili na magtubag-tubag, dili na magdasun-rasun. Ay walay ginikanan nga iduot ang iyang anak. Labi na kay Kristohanon ang inyong ginikanan. Mangayo mo pasaylo sa Ginoo kung nakatubag-tubag mo sa inyong mga papa. Yes, you can. Pwede ka mo-obey diri sa simbahan, pero wala ka nag-obey sa imong ginikanan, you did not honor God through that. Ikaw pa, be a good model. Kasi na himong model diri sa school, wala? Di ba, kung musuot ang sanina, magpalit ang sinina, mag-aanak na dito sa salamin, bagay ba na sa kuha, kaya gusto ka mahimong, nindot ang tanawon ka, nindot ka tanawon, kaya gusto, mahimong kang model sa ilaha. Mo akong suoton mo. Pag mo akong suoton, sundog-sundog, pwede akong amigo ka rin, kanama, pwede yung paliton. Mahimong kang
Nahimo kang example, good example, nahimo kang example. Be a good model in the character, in the sight of God. Kung gusto kang mahimong batan-on sa Ginoo, kabalo ba mo ka? Kasi nakaila kay David sa Bible. Moingon og amen ang nakailang ng David sa Bible. Ang nakadungog sa kwento ni David, moingon og amen. Ang nakailang kay David nga gipatay niya si Goliath, moingon og amen. Kay naman si Goliath, dito na tayo magbikuan. Ana sa dito, 1 Samuel chapter 16 verse 11. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagbuhay o sa iyang pamarog, kay dili siya maoy akong gipili. Kung nindot kag pamarog, paminaw nimo guwapo ka, guwapa ka, ikaw pilion nga permitin simbahan kay guwapa ka, guwapo ka, dili na mao. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kaya ang tan-awon sa tao mao ang panagbuhay o hitsura. Ngunit tan-awon gyud sa tao. Apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Kung unsa naa sa imong kasing-kasing karon, maunay nakit-an sa Ginoo. Sa una, atong ako sa Davao, dili ko hilig atong magsuot-suot bitaw gisik-gisik. Kay dili ko ganahan lagi. Wala ko lang ikong mabawal na ha. Depende na sa inyo. Depende na sa balaang espiritu kung sa conviction sa balaang espiritu sa inyo. Dili ko gusto og gisik-gisik yan ako ing ato. Nga gano man, dugay na kay nga pantalon, magisi din na siya kadugayan diri o. Na ako yung pantalon na nagisip maayo. Unya karon pagabot sa Domingo, huwag ko na isuoton kay lahunon ang tanan ang nabili katong naay gisik diri katuhon. Nya ako ang magsunglit. Akong gisuot katong gising diri. Karon ang hukom sa Ginoo, kung mag-judge ang Ginoo sa ako at that time, unsa ang inyong judge? Mali. Kung tan-aw ang tao, no? Kung tan-aw ka diha sa imong kauban, pwede ka makaingon nga buli-buli man ibataan ni. Pero wag ka kabalo sa sitwasyon behind. Ngano mauna ang iyang nasuot. Mauna ang iyang kinaiya, mauna ang iyang pamilya, anong ing anak iyang kahimtang. Dili dayon ta mag-judge. Be a good model in character in the sight of God. Kay ang ginatanaw sa Ginoo, dili ang imong itsura, kundi ang imong kasing-kasing. Unang Timoteo chapter 4 verse 12, ayaw itugod nga tamayon ka tungod sa imong pagabatan-on. Hinuon ang imong kaugalingon nga palig-ingnan sa mga magtutudlo, pinaagi sa imong pagpanulti, kinahanglan sa batasan, sa gugma nimo, sa pagtuo o sa kaputli. Kinahanglan naatay ning ani nga kinabuhi para dili tamayon ang atong pagkabatan-on. Ana, itong batanon pa na siya. Be a good model. Timani, mauna siya mga batanon. Kamusap nga mga batanon, 1 Peter chapter 5 verse 5 to 9. O sige na, mauna rin nga verse. Kamusap nga mga batanon, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos ka mong tanan o pag-alagad sa usag-usa. Kaya kasulatan ang ingon, kontra sa Diyos ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Diyos, aron pagtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyan gitagda. I-lift up mo sa Ginoo, ipataas mo sa Ginoo, dunay panahon ang anak-anak, dili ta magdali. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo, giatiman mo sa Ginoo. Busa itugyan sa Ginoo tanang kabalakan ninyo. Paminaw ninyo na balaka mo nga ani akong kaugmaon, murag wala ka mo'y kaugmaon, dili ko bright, itugyan na sa Ginoo. Pag maigmat o pag mabinatayon ka mo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagangulog, nangita og tungbunon. Last verse. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya. Kay nasayon ka mo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usad
sa samang alantuson. Ang giingnan ani ang mga batan-on, dalagan ulitaw. Kamo ang giingnan ani. Muna nga, be youth of God. Kinahanglan mahimo kang batan-on at tubangan sa Ginoo. No? Dili ko maingon og swerte, pwede ko maingon og jackpot kayo mo nga nakaginikanan mo og matarong, jackpot kayo mo nga nakasimba mo sa Ginoo, kay mauna ang gipangita sa Ginoo. Ako gyud tanan sa pagpanindog. Ganyan ang musician.